Magandang araw at ngayon ay mag-aaral muli tayo ng salita ng ating Panginoon at doon pa rin tayo sa series natin ng Christian Wise. At ang verse natin ngayon ay matatagpuan pa rin sa aklat ng Proverbs 29 verse 25. So sabi dito, ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. So, ang title ng ating topic ngayon ay, are you a people pleaser or a God pleaser? So, para sa ating katuruan ngayon, sabi dyan sa una, fear of man and trust in God cannot be put together. So, dito sa mundo talagang makikita natin yung mga tao na talagang kung marami kang kaibigan, maraming tao na nakakasalamuha ka, at sabi nga dito, fear of man and trust in God cannot be put together. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng pagsabayin. Isang example nito is yung pagtitiwala mo. Sino ba yung dapat mong i-please? Yung tao ba o yung Diyos? So sabi nga, okay lang na ma-disappoint mo yung tao. Okay lang na ma-discourage sa'yo yung tao. Wag na wag mo lang bibiguin yung ating Panginoon. Dahil sa tao, okay lang eh. Pwede ka pa niyang patawarin, although ma-judge ka. Pero sa Diyos, once na ma-disappoint o mabaliwala mo yung Panginoon, wala na. Wala nang magtatanggol sa'yo, magliligtas sa'yo. Kasi ang Diyos, kayang-kaya niya magpatawad kapag nakita niya yung puso natin na talagang sumusunod sa Kanya. At sabi nga doon, hindi natin ito pwedeng pagsabayin. So sa buhay natin, sino ba yung mas matimbang? Yung kaibigan mo, yung mga kakilala mo, o yung Diyos na lumikha sa'yo? So, lagi nating isipin na talagang mas dumepende tayo sa ating Panginoon at hindi sa tao. Hindi para i-please yung tao, hindi para i-please yung ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, we have to choose between the fear of God and the fear of people. So, kanino ka ba talaga tunay na natatakot? Sa tao o sa Diyos? Marahil minsan iniiwasan mo lang na magalit sa'yo, sumama yung loob sa'yo, natatakot ka na baka mawala yung pagkakaibigan nyo, yung sama na meron kayo. Pero kung alam mo na hindi ito makakabuti para sa pamumuhay mo bilang isang Kristiyano, then leave those people and mas matakot ka sa ating Panginoon. Kasi sila, kapag dumating sa time na nagipit, pag dumating sa time na umangat na, pwede ka nila makalimutan. Pero sa Diyos, never ka niyan kakalimutan. Huwag kang matakot na mawala yung mga bagay dito sa libutan. Mas matakot ka na mawala sa iyo ang ating Panginoon. Kasi pag siya yung nawala sa buhay mo, walang silbi lahat ng bagay na meron ka, yung kaibigan mo, yung mga kayamanan mo, yung mga pundar mo, baliwala yan lahat sa ating Panginoon. Ang kailangan ng Diyos ay yung may takot sa Kanya, na handang sumunod sa Kanya, na handang ibigay yung buhay para sa Kanya. So, pangatlo, sabi dito, it is better to offend people than to offend God. Sabi dito, mas okay na ma-offend mo yung tao kaysa ma-offend mo ang Lord. Kasi pag na-offend mo yung tao, ang Diyos, kaya kanyang patawarin eh. Kaya kanyang iligtas. Pero kapag ang Diyos na yung na-offend mo, kaya ka bang iligtas ng tao? So, choose wisely kung sino ba yung dapat mong itaas sa buhay mo. Okay lang na ma-offend mo yung ibang tao, okay lang na masagasaan mo yung ibang tao, basta maibahagi mo ng tama yung salita ng ating Panginoon. May share mo kung ano yung dapat na malaman ng ibang tao. Mas matakot ka sa ating Panginoon kapag siya yung na-offend sa atin. Kasi wala nang kwenta yung buhay ng bawat isa sa atin. So number 4, sabi dito, the fear of people is a snare and trust in God is safety. So,
Yung takot ng tao, sabi nga doon, is a snare. And trust in God is safety. At yung pagkatiwala natin sa Panginoon, talagang kapag naniwala tayo sa ating Diyos, andun yung katiyakan natin na hindi tayo pababayaan at hindi tayo iwan ng ating Panginoon. Kundi liligtas na tayo sa anumang uri ng kapahamakan. Kaya mas maganda na talagang sumunod tayo dun sa naisin ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Maniwala tayo na talagang ang Diyos ay kikilos sa mga tao na handang sumunod at handang bigay, mag-alay ng buhay nila para sa ating Panginoon. So, para naman po sa ating application, sabi dito, do not be controlled by other people's opinion. Ito kasi minsan yung nangyayari sa atin. Mahilig tayo na makinig sa opinion ng ibang tao. Kahit alam naman natin mali, kahit alam naman natin na ikapapahamak natin, sumusunod pa rin tayo, nakikinig pa rin tayo sa ating sa haka-haka ng iba. Wala tayong, sabi nga, sariling paninindigan, wala tayong sariling desisyon na sundin ano ba yung gusto natin, kasi alam naman natin kung ano yung tama at mali. Marahil minsan kailangan natin ng payo ng ibang tao, pero sabi doon, the fear of people, baka hindi na kasi payo talaga. Ginagawa mo lang yun kasi natatakot ka, so magkaiba po yun. So, always trust in the Lord at andyan yung safety na ibibigay sa ng ating Panginoon. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. At lagi lang siyang nandyan para gabayan ka sa lahat ng pagkakataon. Iba yung may takot na alam mo na yung nakakatakutan mo ay magliligtas ng buhay mo pagdating ng panahon. So, para naman po sa ating application, do not be controlled by other people's opinion. So, wag tayong pakontrol sa opinion ng ibang tao. Wag nating hayaan na masayang yung mga bagay na ginagawa natin para makontrol lang ng ibang tao. Kasi marami talaga na kahit dito sa atin yung nangyayari sa atin, marami yung nakokontrol ng ibang tao. Even sa school, o sa office, o sa amang trabaho, meron tayo. Hindi maiwasan niya na minsan talagang kukontrolin ka. Hahawakan ka nila. Pero sabi sa number 2, be controlled by God's opinion. So, magpa-control tayo sa ating Panginoon at hindi dun sa mga tao. Kasi kapag sa Diyos tayo nagpa-control, sa opinion ng ating Panginoon o sa naisin niya, tiyak na yung kaligtasan ng bawat isa sa atin, yung talino, sabi nga yung karunungan, ay tunay na makakamta natin sa Kanya. So, be controlled by God's opinion. Pangatlo, sabi dito, start pleasing people and stop pleasing God. Stop pleasing people and start pleasing God. So, huwag tayong mag-focus dun sa mga tao. Hindi natin sila kailangan i-please. Hindi natin sila kailangan paglaanan ng oras pa. Ang kailangan nating paglaanan una ng ating oras ay ang ating Panginoon, kung paano natin mapapawaw ang ating Panginoon sa pamumuhay natin. Kung paano tayo makikita ng Lord na well done. Diba? Sabi niya doon, mas matutuwa ang ating Panginoon kung siya yung ating paparangalan at hindi yung mga tao lamang na kagaya natin na alam naman natin kung sino talaga yung magliligtas, yung nagpo-provide, yung nagmamahal talaga ng lubos sa atin. Ayun na yung ating Panginoon. So, number 4, sabi dito, fear God and trust God. So, matakot tayo sa ating Panginoon at magtiwala tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng takot sa Kanya na alamin kung ano yung tama at mali. Alamin yung mga bagay na para sa ikabubuti ng lahat. Para sa ikabubuti mo, magtiwala ka sa ating Panginoon sapagkat ang nais ng Diyos ay tulungan tayo. Ang nais ng Diyos ay maligtas tayo. Ang nais ng Diyos ay maging maayos yung pamumuhay natin. Hindi tayo makontrol ng sanlibutan o ng kahit na sino pa mong tao. So, fear God and trust God. Matakot tayo sa Diyos at magtiwala tayo na may gagawin siya sa buhay ng bawat isa sa atin. More than your expectation. So again, kagaya ng title natin ngayon, are you a people pleaser or
God bless her. Bless her. So, again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.